May isang nakakagulat at nakakaintrigang balita ngayon na kumakalat po dito sa mundo ng crypto. Kung saan ayon po kay Ginoong Eduardo Farina, isang kilalang personalidad dito sa XRP community at founder po ng Alpha Lions Academy, ay kailangan na raw nating bilhin si XRP bago pa man ito i-announce ng US Treasury. Pero teka, ano nga bang ibig sabihin nito? Totoo ba ito? At bakit kaya may mga haka-haka na baka may malaking papel sa XRP sa hinaharap na financial system ng Amerika? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ni Ginoong Eduardo Farina tungkol kay XRP at sa US Treasury. Dito pong nakalipas na July 3, 2025 ay nagpost po itong si Ginoong Eduardo Farina sa X ng isang simpleng mensahe. At ang kanyang sabi rito ay buy XRP before the US Treasury announces it. Wala siyang ibinigay na detalye. Pero ang post na ito ay agad na nagpasiklab ng panibagong hula at espekulasyon dito sa mundo ng crypto. Ayon po sa kanya, malaki raw ang posibilidad na si XRP ay magkaroon ng papel sa bagong sistema ng finance ng Amerika. Pero hindi ito ang unang beses na sinabi ito ni Ginoong Farina. Matagal na siyang naniniwala na baka binili na ng US Treasury ang malaking bahagi ng XRP escrow o yung nakalak na XRP na hawak ng Ripple para sa future use. Ngayon ay totoo bang hawak na ng US Treasury ang ilang bahagi ng XRP escrow? Kung ang pagbabasihan natin ay ang teorya ni Ginoong Farina, possible raw na may mga undisclosed agreements o tagong kasunduan simula pa noong 2019 or 2020 kung saan binili na ng ilang international organizations tulad ng US Treasury, International Monetary Fund or IMF, at saka Bank for International Settlements or BIS ang ilan sa mga XRP tokens mula sa escrow. Pero eto po ang catch, wala po siyang ebidensya. Aminado mismo si Ginoong Farina na wala po siyang on-chain proof. Ang sabi niya, I can't present evidence for this, but I have a strong reasons to believe it. Yan, dahil dito, maraming tao ang nagtatawanan at tinatawag siyang baliw. Pero kahit ganon, patuloy po siyang naninindigan. Para sa kanya ay may mga non-disclosure agreements daw na hindi kita sa blockchain. Kaya hindi natin talaga malalaman kung sino ang tunay na may hawak ng ilang bahagi ng XRP escrow. Ngayon ay ano naman po ang ginagawa ngayon ni Ripple para maging lehitimo dito sa mundo ng banking? Habang mainit po ang issue, ay may isa pang malaking development. Si Ripple ay nag-apply na para sa isang US National Bank Charter. At hindi lamang po yan. Ang affiliate ng Ripple na si Standard Custody ay nag-apply na rin para sa Federal Reserve Master Account. Yan, kapag naaprubahan ang mga ito, maglalagay si Ripple ng sarili niyang upuan sa mesa ng gobyerno pagdating sa bagong financial infrastructure. Kaya mas lalong naniniwala ang ilang XRP holders na sa XRP ay magiging central figure sa hinaharap ng US financial system. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Ginoong Farina na magbabago ang lahat kapag nag-announce na ang US Treasury? Ayon po sa kanya, ang pag-announce ng US Treasury ng kahit anong involvement kay XRP ay magiging game changer. Para po kay Ginoong Farina, kung totoo man na may bahagi na ng escrow ang binili ng Treasury at kapag inamin po nila ito sa publiko, puputok po talaga ang presyo ni XRP. Ang mga insider daw ay maaring may alam
Yan, maaring may alam na pero hindi pa nila inilalabas sa publiko. Isang commenter nga, yan, isang commentator ang nagtanong, do we have to wait until Jesus come back? Ayan, nakakatawa pero may punto. Matagal nang hinihintay ito ng XRP community at parang hindi pa rin nangyayari ang tinatawag nilang flip of the switch moment. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin, bilang mga Pinoy na nag-i-invest dito sa crypto, lalo na sa mga may hawak na XRP dyan or mga XRP holders, ang balitang ito ay isang paalala na ang mundo ng crypto ay puno ng posibilidad at saka espekulasyon. Kung sakaling totoo nga ang teorya ni Ginoong Farina at biglang maglabas ng announcement ang US Treasury, malaki po ang chance na tumaas ng todo ang value ni XRP. Maaari po tayong kumita ng malaki kung nakabili po tayo habang mura pa si XRP. Pero dapat din nating tandaan, risky po pa rin. Yan, risky pa rin po ito dahil wala pa rin konkretong ebidensya. Kung wala kang high risk tolerance, dapat pag-isipan mo pong mabuti bago ka mag-all in. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, si Farina ay parang modernong crypto prophet. May matinding paniniwala kahit walang pruweba. Maaring tama siya, maaring mali. Pero kung pagbabasihan natin ang mga galaw ni Ripple, mukhang seryoso talaga silang pumasok dito sa mundo ng regulated finance. Ang pag-apply po nila ng bank charter at Fed account ay hindi po basta-basta. Ito ay mga galaw na ginagawa lamang ng mga institusyon na gustong maging bahagi ng central financial system. At kung kasama po sa plano nila si XRP, baka nga may alam si Farina na hindi pa alam ng publiko. At sa akin lamang ay maganda kung may hawak ka na XRP habang maaga pa. Pero wag po nating kalimutang i-manage ang risk. Wag po tayong umasa sa chismis lamang. Laging ang laging basihan po natin ay ang galaw ng project at hindi lamang po ng mga tweet or mga social media post. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.